So, ito yung live messages para sa inyo guys. Meron tayong TikTok at saka never ending story. So, itong TikTok guys, this is about time. You utilizing yung oras. So, everyday na gumigising tayo, bumabangon tayo, is another day, another chance na binibigay sa atin ng universe para ayusin natin yung buhay natin mga kapiksi. So, make sure na palagi kayo mag-focus sa mga desire nyo. Hindi ko na mabilang kung ilang milyong beses ko na yan pinapaalala at sinasabi sa inyo guys, no, na palagi mag-focus kayo sa mga desires nyo, palagi kayo mag-focus sa mga gusto nyong marating. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong February guys, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung sa life messages, and ito naman yung sa love life guys. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo mga kapiksi. So unahin natin tong spiritual message for you mga kapiksi. So meron tayong unplug. Ibig sabihin nito guys, disconnect, no? Disconnect from the outer world and mag-focus muna kayo sa inyong sarili mga kapiksi. Basahin natin. Hindi ko alam kung nababasa nyo guys. Yan. Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as other people's to-do lists. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The birds in the trees have just as much to teach you as the internet. So, pag sinabing unplugging, parang detox sa internet, no? Internet detox, social media detox, diba? Kung may mga naririnig na kayo niyan, even sa mga celebrities guys, no? Sinasabi nila, detox muna sila sa SOCMED, ganyan-ganyan. Especially sa era ngayon. Kasi yung era ngayon guys, talagang digital na, wala na yung naabutan natin ng kabataan natin, at depende pala sa edad nyo guys. So yung kabataan ko walang digital mga kapiksi, so lahat, diba, lahat manual. Naabutan ko pa yung mga sulat-sulat dati, yung mga telegrama ganyan, kasi walang internet, no? So, naabutan ko pa yung era na yon. Ngayon, lahat, isang click na lang, isang type lang. Nandun ka na, diba, sa gusto mong puntahan, kausapin yung gusto mong kausapin. So, we are so connected, even yung mga nangyayari sa ibang bansa, no? Diba, alam na alam natin. Yung mga kaguluhan sa ibang bansa, yung kaguluhan sa sarili nating bansa, diba? So, sometimes it's too much kasi although, syempre, maraming positive pero marami ding negative, guys, no? Na nakikita tayo. So, we have to unplug para medyo ma-detach tayo sa mga kaguluhan na nangyayari and just focus on yourself, guys. Give time na mag-focus kayo sa sarili nyo. Kung gusto nyo mag-travel, guys, mag-travel kayo, mag-bakasyon, diba? Connect with nature, labas-labas, lakad-lakad. Ito guys, napapansin ko kasi ako ay home-based, diba? Nasa bahay lang ako palagi. And kapag ako ay lumalabas, mga kapiksi, napapansin ko na halos lahat ng tao nasa cellphone pa rin. Kunwari, nasa bus ka or nasa jeep ka. Mapapansin mo yung mga tao, cellphone pa rin ng cellphone, diba? So, I mean, that's fine kasi siguro nakasanayan na ganyan. Pero, take time na mag-detox during siguro yung travel time mo. Imbis na mag-cellphone ka, mag-affirm ka, diba? Mag-meditate ka during commute mo. Alam mo yun, parang wag mong sayangin yung pagkakataon to connect with yourself. Kasi ganun din yung ginagawa ko, guys. Every time na lumalabas ako, tago mo yung cellphone mo, baka mahablot pa yan, mas snatch pa yan, diba? And just focus on your desires,
mag-brainstorming ka, mag-focus ka sa mga desires mo, di ba? Yung mga gagawin mo, mga gusto mong gawin. And, or i-enjoy mo lang yung mga nakikita mo sa labas and you will get some ideas then, no? But yeah, kahit anong trip nyo, mga kapiksi, mag-travel kayo, mag-unwind kayo, pero subukan nyo mag-digital detox guys para medyo makahinga-hinga din kayo mga kapiksi. Tapos mag-connect na lang kayo sa internet pag manood kayo ng channel ko. Okay, alright. So yeah. And ito naman guys ay para sa life messages. So habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, sa Venturin tsaka si Train, may mga link sa description. Excuse me. So, ito yung live messages para sa inyo guys. Meron tayong TikTok at saka never ending story. So, itong TikTok guys, this is about time. You utilizing yung oras. So, every day na gumigising tayo, bumabangon tayo, is another day, another chance na binibigay sa atin ng universe para ayusin natin yung buhay natin mga kapiksi. So, make sure na palagi kayo mag-focus sa mga desire nyo. Hindi ko na mabilang kung ilang milyong beses ko na yan pinapaalala at sinasabi sa inyo guys, no, na palagi mag-focus kayo sa mga desires nyo, palagi kayo mag-focus sa mga gusto nyong marating sa buhay nyo mga kapiksi. Imbis na magmokmok tayo, imbis na magreklamo tayo sa buhay guys, matuto kayo magpasalamat and maghanap ng solusyon sa mga problema. Basta ang importante is dalawa lang yung role ko sa buhay guys, no. Una, maging positive. Pangalawa, maging consistent sa pagiging positive. Okay? And dapat talaga ganun guys para maiwasan na natin yung maging dominant yung negative energies natin mga kapiksi. So yun yung habit na finorm ko sa buhay ko and nakikita ko na yung mga resulta ng pagiging positibo ko sa buhay mga kapiksi. So, try nyo rin sundin yun, guys. Huwag nyo sayangan yung oras nyo. Lahat tayo, we are given 24 hours in a day. So, paano mo ba ini-spend yung bawat oras mo, mga kapiksi? Diba? So, gamitan sa kapakipakinabang na paraan, guys. And ito naman ay never-ending story. Ibig sabihin nito, guys, for some of you, maaaring na-trap kayo sa isang story, sa isang sitwasyon na wala nang katapusan, paulit-ulit na lang. More often, ito yung mga negative na circumstances na nangyari pa sa nakaraan. Okay? And yung reason kung bakit hindi maka-move on yung iba sa inyo is because wala pang acceptance, wala pang forgiveness, nabubuhay pa sa resentment, grudges, anger, hatred, no? Yung mga puot sa dibdib, ganyan. Habang nandyan yan sa puso nyo, habang hindi nyo yan pinakakawalan, guys, talagang palagi lang kayong matatrap or may stuck dyan sa sitwasyon na yan mga kapiksi. And the best way to move on is to forgive and accept na tapos na yun, no? Tapos na yun, it's already in the past, move on na, and wag yung hayaan na masayang yung buhay nyo, yung oras nyo dahil lang sa mga nangyari sa nakaraan. Life is too short guys, so you have to enjoy nyo na lang. Hindi natin alam kung kailan tayo may expire guys. Lahat tayo may expiration. I mean yung human body natin guys may expiration, di ba? Lahat ng nilalang, even yung mga aso, mga hayop, mga halaman, di ba?
lahat ay may expiration mga kapiksi. So, make sure na wag natin sayangan yung ating oras dito sa mundo na to and mag-enjoy tayo guys, okay? Alright, so yan yung another life message para sa inyo. So, dito naman guys ay sa love naman. So, tingnan naman natin yung mga love message or love advice para sa inyo mga kapiksi. By the way, no? Ano bang i-announce ko? Wala naman masyado. Money Shaker Jar guys, coming soon sa ating channel. Abangan nyo na lang yung announcement ko dito sa Facebook, dito sa YouTube at saka sa Facebook mga kapiksi. So, ito guys, yung mga love messages, love advice sa inyo, saktong-sakto guys, parehas magkasama. So, unahin natin to. Friendship. Nature your bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So, kapag jowa mo, dapat friends din kayo, no? And most of the time naman talaga guys, yung mga magjojowa, nagiging mag-best friend yan kasi syempre sila yung palagi magkasama, magka-partner, no? Sa lahat ng pinagdadaanan sa buhay mga kapiksi. Pero may boundaries din, syempre, yung friendship natin with our lovers. Guys, kailangan, kumbaga, wag nating ikulong, no, yung ating mga jowa na sa atin lang. Kailangan meron din silang sariling buhay nila, sariling space. Just like na dapat meron ka ring sariling space sa buhay mo. Go out with your friends as well, mga kapiksi. And pero ang maganda kasi nito, kapag best friend kayo or friend kayo ng maganda yung friend kayo ng jowa mo, maganda yung pagsasama nyo talaga kasi magkakaintindihan kayo. Okay? So, in-nourish nyo yung inyong partnership ng person mo, guys. And ito naman, let there be closeness between you but always give each other space. Kakasabi ko lang, di ba? So, saktong-sakto yung mga mensahe. Dapat friends kayo ng person mo, 'di ba? Close kayo, pero bigyan mo rin ng space yung isa't isa. Love never claims, it simply allows and gives. Kailangan nila mag-grow, kailangan nila mag-improve, and ikaw din, kailangan mo din mag-grow, kailangan mo din mag-improve, and sometimes nakukuha yan sa friends, sa circle of friends, sa paligid natin, hindi lang sa isang tao, hindi lang sa jowa mga kapiksi, no? So, go out, have fun. Syempre, guys, kailangan alam nyo yung mga boundaries nyo rin, okay? And, kailangan may trust, may tiwala, may respeto sa isa't isa para hindi kayo masyadong duda sa mga jowa nyo, no? Ayusin nyo rin yung self-concept nyo, mga kapiksi. Kailangan i-develop nyo yung confidence level nyo, yung respeto nyo sa sarili nyo para hindi kayo masyadong ma-insecure kapag nasa labas yung mga jowa nyo, guys. Okay? Alright. So, yan ang ating oracle messages para sa inyo, guys. Comment down below kung saan kayo nakaresonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi. And, ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.